Hi everyone! Welcome back to our channel. So for today's vlog, sasama kayo sa amin sa isang very special family trip because this was our first time going to Thailand. And first time namin lahat. At ang pinaka-special dito, hindi lang kaming mag-asawa ang nag-travel. Kasama namin ang parents namin. So from the beginning, from our piece of air tickets, preparing our luggage, traveling to the airport, hanggang sa pagdating namin sa Thailand. And exploring Bangkok, gusto namin isama kayo sa buong journey. And for those who are curious kung magkano ang ginastos namin, this vlog will also include our actual travel expenses. At masasabi ko na hindi kailangan sobrang laki ng budget para makapag-family trip kayo. Especially kung marunong kayong mag-budget. So, let's start with the most important part, our flight tickets. Luckily, nakakuha kami ng piece of fare kaya malaking tipid talaga. So, our total ticket cost was only 28,250. Yes, you heard that right. 28,250 for 6 person and round trip na siya. Pero syempre hindi pa kasama doon ang baggage. Since traveling kami as a family, kailangan talaga namin ng extra luggage. Especially dahil may mga damit, personal things, mga kailangan namin dalhin. So nag-add kami ng 20 kilo baggage. Additional expenses na naman iyon. Pero for us, worth it naman because mas convenience kaysa magdala ng maraming hand carry bags. So if you're planning to travel Thailand, one tip I can give you is watch out for airline seat sales and piece of fare promotion. Kasi yung sa amin nun, binook ko siya November last year. Naka piece of fare that time in Cebu Pacific. So grinab ko na agad. So after booking, next challenge naman yung mag-i-impake. And alam naman natin kapag family trip, hindi lang damit ang dala. May toiletries, shoes, chargers, documents, medicine at kung ano-ano pa. So kailangan talaga namin i-organize ng mabuti ang mga gamit namin. And because we already knew na may kitchen sa Airbnb, we also planned our trip in a way na hindi kami kailangan kumain sa labas. Kasi pag araw-araw doon sa labas, mas malaki yung gasto. So, nag-decide kami na mamalingki na lang and then magluto na lang kami doon sa Airbnb. Lalo na tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa may mga sabaw, ganun. Tapos may mga oldies pa tayong kasama. So, mas prepare talaga namin na doon na lang sa Airbnb magluto. So, for our accommodation, we decided to stay in an Airbnb. One reason why we choose an Airbnb was because my kitchen and that was really helpful for us. Since marami kami and kasama namin ang parents namin, mas practical for us na minsan magluto na lang sa Airbnb kaysa palaging kumain sa restaurant. So instead of spending a lot of money on food every day, we bought groceries and cooked on our meals. Usually dito na lang kami nagluluto. Breakfast, sometimes lunch or dinner. Depende sa schedule namin. And honestly, malaking savings talaga siya. At guys, kung plano niyong pumunta ng Thailand, ready niyo yung mga paa niyo kasi swear, puro lakad at ang init ng panahon ng Thailand. Iba talaga ang weather ng Thailand kaysa sa Pinas. At laging tandaan, magdala lagi ng tubig para hindi mauuhaw. Kasi more on lakad talaga kayo. And so far, overall na nag-experience namin sa Thailand is 10/10. Napakasulit at napakasaya. At na nag-experience naman namin sa immigration ay madali lang. Walang naging masyadong tanong yung immigration kasi pamilya naman kami nag-book. Mas maganda talaga kung mag-book kayo ng ticket ng sabay-sabay at iisa lang yung magbabayad gamit yung card. Meron lang naging sa amin, yung tito ko, which is yung pinsan ni mama, natagalan siya sa immigration kasi tinanong siya, magkaiba kasi kami ng apelyido. Apelyidong mama ko magkaiba na, tsaka yung sa kanya. So tinanong kung kaano-ano niya kami at sino nagbayad at ilang araw siya doon sa Thailand. Then luckily, pinasa siya ng immigration kasi yung isang immigration officer lumapit sa amin kasi naghihintay kami doon sa yung pila papuntang yung papunta na sa check-in sa mga gate. Naghintay kami doon at sinabihan kami ng officer na pumasok na lang. At sabi ko nga, ma'am, pwede ho ba kaming hintayin muna namin yung kasama namin? So tinanong ako, ano-ano namin siya. Buti na lang, nagkatugma yung sagot namin ng tito ko. And then,
yun, napagkamalan pa yung asawa ko na boyfriend niya. So, masaya kami sa naging resulta sa immigration. Kabado, pero ang resulta, okay pa rin. So, yun lang naman guys. So, i-share ko dito sa last video yung naging ano namin, magkano expenses ng ticket and Airbnb. So, that's it. Thank you for watching. Salamat! And ito po pala naging expenses namin sa ticket, which is 28,250, at ito rin po sa Airbnb. Kung pinanood niyo po itong video guys, humihingi po ako ng pasensya kung pag-voice over ko is utal-utal. Hindi ho kasi ako sanay na mag-voice over at hindi pa ho ako magaling mag-edit ng video. Pero kahit sana po ganon, please support my video, my YouTube channel, at panoorin niyo po sana yung mga video ko. Thank you po! Kaya laging tandaan guys, family first. Always make time for your family. Life gets busy and we never know how much time we truly have together. Kaya habang may pagkakataon, mag-travel, gumala, kumain, tumawa at gumawa ng memories together. Hindi kailangan mahal ang bakasyon. Ang importante magkakasama kayo. Because one day, these simple moments will become the memories we'll treasure the most.